Samantala, sinimulan ng hukayin ng Irish authorities ang isang mass burial site na pinaniniwalaang libingan ng halos 800 sanggol na namatay noong 1925 hanggang 1961. Habang mag-aabot muli ng tulong ang North Korea sa Russia para muling itayo ang nasirang Kursk region dahil sa gera. Ang mga balita mula sa ibayong dagat, tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Sisimulan ng hukay ng mga otoridad sa Ireland ang pininiwalaang mass burial site kung saan nakalibing ang nasa halos 800 sanggol nang walang anumang kasaysayan ng pagkakakilanlan. Ang mga batay pininiwalaang namatay sa isang tahanan para sa mga dalagang ina na pinapatakbo ng mga Katolikong madre mula taong 1925 hanggang 1961. Ayon sa report, ang naturang burial site ay dito dating nakatayo ang Bon Secours Mothers and Baby Home na idinimolish noong 1971 at sinimulang tayuan ng mga modern apartment complex. Habang sisimulan din ngayong linggo ang forensic investigation na tinatayang aabutin ng 2 taon bago makilala ang pagkakakilanlan ng mga labi. Samantala, balita naman mula sa North Korea, muling mag-aabot ng tulong ang North Korea sa Russia para muling ibangon ng mga napinsalang gusali sa Kursk region dulot ng gyera. Yan ang kinumpirma ni Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu sa pagpulong nito kay North Korea leader Kim Jong-un sa Pyongyang nitong Martes. Agad namang kinunda na ito ng mga kalapit na bansa tulad ng South Korea at Japan na lumalabag daw anya ito sa batas ng United Nations. Ayon sa ulat, magpapadala umano ang North Korea ng isang dibisyon ng mga manggagawa, 2 military brigade na tinatayang aabot sa 5,000 katao at 1,000 minero. Magugunitan dati nang nagbibigay suporta ang North Korea sa Russia kung saan nagpadala ito na higit 10,000 sundalo para may paglaban kasama ng Russia kontra Ukraine. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.